Hi guys, for today's video gagawa naman tayo ng cactus using fuzzy wire syempre. Ito na yung mga pinagkakaabala natin ngayong mga araw na to. No? So ito na nga, meron ako ditong papel. Nilamukos ko lang kasi ito yung gagawin kong pinakapalaman dun sa gitna ng cactus para yung cactus natin merong shape. Ito na yung aking fuzzy wire, bali 8 pieces to. Babaloktutin natin, bali magiging 16 pieces. Tapos mag-a-add pa tayo ng isa. Ito yung magsisilbing pinaka-lock ng cactus natin. Pagkatapos, pag binaloktot mo yan, ang magiging total nung pinaka gagawin natin is 18 pieces lahat yan. So, ang gagawin natin yan, i-ano lang natin, i-shape lang natin para mas madaling i-form na cactus. Eto, hirap na naman ako mag voice over. Kasi hindi ko nga alam kung ano pa yung mga sasabihin ko sa inyo habang ginagawa natin to. Nag-try na ako kanina guys, nilagyan ko na ng background music. Nung pagka-upload ko, yun na nangyari, nakaka-copyright na kagad. So, ang ginawa ko, binura ko nga. So, anyway, ganito na yung gagawin natin. Kaya merong papel ako nilalagay sa gitna. Kasi para mag-shape ng cactus, medyo nakabukol, di ba? So, nilalagyan ko. Pero kayo kung pwede rin namang wala. Depende na lang sa kung paano nyo i-uhulma yung cactus nyo. So, ganyan lang. Di ba napakasimple, no? Tapos, lalak natin. Okay na yan. Meron na tayong malaking cactus. So, gagawa pa tayo ng ilang piraso. Ito naman, balihati natin sa gitna. So, babawasan lang natin ng fuzzy wire yung gagawin natin kasi ang kailangan naman natin maliliit na cactus naman. Same procedure lang yung gagawin natin kung paano natin ginawa yung malaking cactus. Ganun din yung gagawin natin. Ito yung magsisilbing pinaka branch nung cactus. Diba minsan yung cactus pag sobrang laki na meron ng mga sanga-sanga, ito yun. Bali, 4 yung gagawin natin. 2 yung sanga, tapos 2 merong tubo. Diba yung mga cactus, merong mga anak-anak, yung mga tubo-tubo. So, lalagyan natin ng 2 piraso din na maliit. Alam nyo, ito yung pinakamadaling gawin sa lahat, no? Kesa sa mga ibang mga bulaklak, ito yung pinakamadali. Kaya lang maaksaya sa kulay green na fuzzy wire. Pero isa rin to sa pinaka-cute na ginawa ko na ganito. Pagkatapos gagawa naman tayo ng pinaka-bilog, 'di ba? Merong cactus na bilog. So dito ko lang hinulma dito sa straw. Ano ba tawag dito? Bubble straw, yung milk tea straw. So dito ko hinulma para medyo malaki. Pero kung gusto mo ng mas malaki pa, pwede mo siyang ihulma sa mga pentel pen, yung malalaki yung pinaka-tube niya. Pwede mo siya doon ihulma. So, gumawa tayo ng bali 3 piraso. Pagkatapos, ito yung madali. Ilulusot mo lang siya dito sa isang fuzzy wire para mag-form na circle para mabilog yung fuzzy wire. Magmumukha na siyang cactus. Tapos, ilalak din natin para syempre hindi siya kakalas. Ikat lang natin tong sobra. Ayan, meron na tayong bilog na cactus. Pagkatapos, gagawa naman tayo ng pinaka-bulaklak niya syempre. Tapos, dito rin natin uhulmain sa straw. Bali, 6 na petals yung gagawin natin. Ang pinili kong kulay syempre red. Kasi sabi ng panganay ko yun, maganda daw yung color red. So, ganyan lang din yung ginawa ko. Ito yung mga simpleng klase ng bulaklak na pinakamadali. Yan. So, 6 na petals yan. Ganyan lang din naman, ititwist lang natin, ilalapad lang natin para mag-form na bulaklak. I-form lang natin maigi, syempre, para talagang itsurang bulaklak. Ipa-flat-flat lang natin yung mga side niya, no? Tapos, ganyan lang, para syempre mas malinis tignan, mas maganda tignan. O, ganyan na. Ayan. Pagkatapos, syempre, kailangan ng center ng bulaklak. Kuha tayo ng kulay yellow na pinakailalagay natin sa center. Ingat lang sa paggamit ng glue gun kasi sakit talaga ng paso ng glue stick. Pagkatapos, ito na, ididikit natin siya dito sa pinakaibabaw ng cactus. Yay! O, diba? Ang cute, Pagkatapos niyan, didikit naman natin yung pinakasanga na.
Kaya maganda rin pag medyo makapal yung gagawin mong cactus kasi pag dikit mo dito sa pinakasanga, syempre nagkakaroon ng ng awang. Kaya mas maganda pag makapal yung gagamitin mong fussy wire tsaka mas madami para para walang magiging awang, para hindi kita yung yung loob ng cactus. Pagkatapos dito sa kabilang naman tayo, kabilang side naman, lalagay na natin. Yan na, 'di ba? Ang bilis lang, no? Napakadali lang gawin. At habang ginagawa ko to, syempre magte-thank you po muna ako sa inyong lahat sa matyagan yung panonood sa aking channel. Yan. At syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Yan na, nailagay na natin yung mga pinaka suwi o supang nung cactus. Syempre lalagyan din natin ng ng bulaklak, yung maliit na cactus. Tapos iguglo din natin tong bilog na cactus. Syempre para hindi malaglag. Tapos syempre yung bilog na cactus kailangan meron din bulaklak. Tapos yung bulaklak niya na ilalagay natin is yung hindi pa bumubuka, no? So yung pinaka buds pa kumbaga. So bali 4 na piraso lang yun na niraw natin kasi nga hindi pa naman siya bumubuka. Pag natutunan mo talagang gawin to, parang ayaw mo nang tigilan kasi talagang nakakalibang, ng oras parang pamatay oras. Tsaka ang galing kasi stress reliever talaga, lalo na doon sa mga sa mga nai-stress. Kung mahilig ka sa art and crafts talagang malilibang at mag-e-enjoy ka dito. At the same time, pwede mo rin talagang pagkakitaan kasi binibenta ko siya as a souvenir. So, 'di ba? Nalilibang ka na, pwede ka pang kumita. Tadan! Tapos na yung aking cactus. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa po ako sa mga video na isi-share ko sa inyo. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye!